nagkaroon po ng plano that we will construct a new bridge nearby, adjacent to the existing San Juanico Bridge. Now, this is now in the work. Isang bagong tulay na katabi lamang ng San Juanico Bridge ang plano ng itayo ng Marcos administration. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, kasabay ng ginagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, ginagawa na rin ang engineering design para sa itatayong nasa 2,600 meters na bagong tulay. We hope that the detailed engineering design will be completed by 2026, and thereafter, the construction will follow immediately. Mapapaloob ito bilang isa sa mga flagship projects ng Marcos administration at popondohan ng Japanese government. Wala pang detalye sa ngayon ang DPWH kung kailan masisimulan at magkano ang gagastusin sa konstruksyon ng bagong tulay. Ayon sa kalihim, kapag nabuksan na ang bagong tulay na magdudugtong sa Leyte at Samar, permanente nang isasara ang San Juanico Bridge. Sa ngayon, ayon kay Secretary Bonoan, asahan na kapag natapos ang retrofitting sa San Juanico Bridge, may tataas na nila ang load limit ng mga sasakyan sa 10 tons mula sa 3 tons. Ibig sabihin, halos lahat ng mga behikulo ay maaari nang makatawid na muli sa tulay na ito bago matapos ang taon. We are doing our best na kung matapos po namin kumpunihin yung mga deteriorated sections doon sa approaches, we might be able to increase the load limit in some time within the year po. Samantala, tapos na sa technical investigation ng ahensya sa gumuhong bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Tapos na po kami doon sa technical investigations namin, no? And I think at this point in time, we will now be rendering actually yung completion of the report so that we will have to request all those that we think should be asked yung participation nila on the construction of that bridge. Sa ngayon, tututukan ng ahensya kung papaano isasagawa ang muling pagtatayo o reconstruction ng tulay sa Isabela sa madaling panahon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.